Audrey's POV. Akala ko tulad ng iba, huhusgahan niya rin ako sa pagiging disgrasyada ko, sa mga pagkakamali ko. Pero hindi iyon ang narinig ko mula kay Diego. Malaki ang epekto sa akin ang sinabi niya dahil isa siya sa mga taong nagsabi na proud siya sa kabila ng mga maling ginawa ko noon. And also, thank you for saving my business earlier. Naikwento sa akin ng mga tauhan doon ang ginawa mo kanina. Napanguso ako nang guluhin niya ang buhok ko. Kung nagkataon na wala ka doon, kawawa ang mga small business na umaasa at nagtitiwala sa akin. Ako na naman ang nakikinig ngayon sa kanya. Mukhang nawalan siya ng gana kumain nang maalala ang mga problema niya. Panay ang pagbuntong hininga ni Diego at malalim ang iniisip. Ayaw ni Dad magpa-heart surgery. And about our wedding, may nakaalam na. At gusto nilang malaman kung totoo ba yon. Kaya hindi ako tumuloy sa Spain kahapon. Paanong may nakaalam? Tigagal na wika ko. Hindi ko pa nalaman kung sino nagbigay ng impormasyon na yon. Napayuko si Diego at muling napabuntong hininga. May mga photos and videos rin na magkasama tayo. At hindi ko akalain na pati dito mismo sa bahay ko nakuhanan nila tayo ng litrato. Noong tayo na nasa terrace tayo. Ano na ngayon ang gagawin mo? Kinakabahan ako kasi baka may nag-aabang pala sa akin na media sa paglabas ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mangyari man yon. Wala akong ibang gagawin kundi ang manatili sa posisyon ko sa kumpanya. They need me. They need my money. At hindi ang kasal nating dalawa ang magpapabagsak sa akin. Pero paano kung malaman nila ang tunay kong pagkatao? Nagsalubong ang kilay ni Diego. Does it matter? Wala namang mali sa pagkatao mo. I mean, may anak ako. Isang mahirap. Hindi kita ka-level, Diego. Paano kung gawin nilang issue yon? Hindi naman ako matitipag dahil lang dun. Gusto lang nila ng kumpirmasyon kung totoo na kasal ako. Ang iniisip ko ngayon, ikaw Audrey, baka hindi mo kayanin kapag inilabas kita sa publiko. At saka yung anak at nanay mo, baka pati sila madamay. Don't worry, hindi naman mahalaga ang issue na to. Humahanap lang sila ng butas para mapaalis ako sa posisyon ko. Kung tutuusin, halos pagmamay-ari ko na ang buong kumpanya na yon. Sigurado ka ba talaga, Diego? Naninimbang na tanong ko. He gave me a warm smile and nodded. Yeah, I can handle this. Don't worry. Hindi pa rin ako mapanatag. Kapag ganitong mga sitwasyon na pati buong pagkatao ko mauungkat, kinakabahan ako kasi baka madamay ang anak ko, lalo na si inay. Wala siyang alam sa pinasok kong sitwasyon. Baka mahimatay yun kapag nabalitaan niyang asawa ko ng isang bilyonaryo. Nabaling ang atensyon ko nang tumunog ang cellphone ko. Si nanay, tumatawag. Napatingin ako kay Diego, kinakabahan. Sa bilis ng balita, baka nakarating na iyon sa kanya. Nanginginig ang kamay na sinagot ko yon at ni-loudspeak. Mama? Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang inaantok na boses ng anak ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. May nakalimutan ka bang sabihin? Hindi kasi ako makatulog, Mama. Bakit? Nasaan ba si Lola Nanay? Hindi mo ba katabi? Nakatulog na po siya, Mama. Pwede po makausap yung lalaki kanina? Napalunok na tumingin ako kay Diego. Napaubo ito sa narinig. Inilapit niya ang mukha sa cellphone at nagsalita. Hey kid, gusto mo raw ako makausap? Wika nito sa malambing na tono. Hey mister, can you take care of my mama? And make sure he eats on time so she doesn't get sick. I worry every day. That's all. Is that okay? Nanubig ang mga mata ko. Bigla ko nalang gustong yakapin ng anak ko. Bago pa makasagot si Diego, nawala na ang tawag. Nang tawagan ko ulit, hindi na makontak. Nalobat na yata ang cellphone. Natatawa na pinahiran ko ang aking basang pisngi. Pero hindi ako doon naiyak, kundi doon sa English niya. Wala naman nagturo sa kanya noon, pero tuwid manalita. Ako nga hindi makasalita ng purong English eh. Diego chuckle. He is a gifted. O baka nagmano sa tatay. Siguro nga. Nasabi ko na lamang. Nag-usap kami tungkol sa kung ano-anong bagay hanggang sa ako ang unang nakaramdam ng antok. Siya na ang nagdala sa ibaba ng pinagkainan namin. Nagpunas muna ako ng katawan bago humiga. Hindi ko na hinintay ang pagbalik ni Diego at natulog na ako. Nanatili ako sa bahay. Natatakot akong lumabas. Natatakot akong sumama kay Diego
Baka may mga media na nag-aabang. Kahit sa Casa de Silva, hindi na ako nakakadalaw. Isang linggo na ang lumipas. Panay ang alis ni Diego. Hindi siya nagsasabi kung saan siya pumupunta. Pag uwi niya, pagod siya at diretso tulog na. Hindi na rin nagagawi rito si Ma'am Claudia at Danica. Pinagpapasalamat ko yon dahil payapa ang buhay ko kahit na mag-isa lang ako. Naghapunan ka na ba? Salubong na tanong ko kay Diego. 6:00 na ng gabi at kakauwi niya lang. Hindi pa, nakapagluto ka na ba? Matamlay ang boses nito at halata sa muka at katawan na pagod siya. Hindi pa ako nakapagluto. Gutom ka na ba? Umupo siya sa sofa at sumandal doon. Hindi pa naman. Magluluto lang ako. Pahinga ka muna. Pininyahang manok ang niluto ko. Mabuti na lang at nakapagluto na ako ng kanin kanina. Gumawa rin ako ng fresh pineapple juice. Hinanda ko muna iyon lahat sa mesa bago siya pinuntahan. Napahinto ako nang marinig ang boses ni Diego. May kausap siya. Nakahiga na siya ngayon sa sofa. Ang kanyang kanang braso nakapatong sa kanyang noo at nakapikit ang mata. Sino ang kausap nito? Nananaginip ba to? Nagulat ako na magtagpo ang mata namin pagmulat niya. Bumangon si Diego at tumayo, hindi inalis ang tingin sa akin. Tumawag ang anak mo, sinagot ko. Aniya, habang sa tenga pa rin ang cellphone. Tumangulang ako. Mukhang nawili silang dalawa sa pag-uusap dahil hindi niya binigay sa akin ang cellphone ko. Mukhang hindi rin yata ako hinahanap ng anak ko. Kakain na kami ng mama mo. Ikaw, kumain ka na ba dyan? Uwi ka ni Diego sa kabilang linya at sumunod sa akin sa kusina. Inilapag niya sa gitna naming dalawa ang cellphone at ni-loudspeak yon. Kakain na rin po kami ni Lola Nanay. Sinabaw ang gulay ang ulam namin tapos may pritong tuyo. Magiliw na sagot ng anak ko na nagpasaya sa puso ko. Hindi ako makapagsalita. Ang sarap ng ulam na nasa harapan ko. Samantalang siya, gulay at tuyo ang ulam. Wow, ang sarap naman yan. Maganda rin sa isang bata na katulad mo ang kumakain ng gulay. Opo, yun ang sabi ng teacher namin. Kaya araw-araw ko kumakain ng gulay. Napansin ni Diego ang pag-iba ng mood ko, kaya iniba niya ang usapan. Tahimik lang ako na nakikinig sa kanila. Hindi naman ako hinahanap ng anak ko, kaya hindi rin ako sumisingit sa usapan nila. Natapos na kami sa pagkain, pero ang pag-uusap nilang dalawa, tuloy-tuloy lang. Hinayaan ko lang dahil mukhang nag-e-enjoy naman si Diego. Patulugin mo na yan, gabi na, at saka pagod ka, kailangan mo na magpahinga. Bulong ko, upang hindi ako marinig ni Dustin. May pasok ka pa sa school bukas, di ba? Uwi ka ni Diego. Opo, mister. Kailangan mo nang matulog para bukas hindi ka aantukin sa school. Gusto mo ba makausap ang mama mo? Hindi na po, hahaba lang ang usapan namin. Hagikik na sagot niya. Good night po. Good night rin kay mama. Humihingi ng pasensya na tumingin sa akin si Diego nang matapos ang tawag na hindi ako kinausap ng anak ko. Hindi naman ako nagtatampo. Naninibago lang na hindi niya ako kinausap. Matulog ka na. Sabi ko at humiga na sa pwesto ko. Maligo muna ako. Aniya at pumasok sa loob ng banyo. Wala akong ginawa kaninang buong maghapon, ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, nakatulog kaagad ako. Pagising ko kinaumagahan, wala na si Diego. Ang pag-uusap nilang dalawa ng anak ko ay nasundan pa ng ilang beses. Tuwing uuwi siya sa gabi, hinihiram niya ang cellphone ko at tatawagan ng bata. Silang dalawa lang ang nag-uusap. Parang hindi na ako naaalala ng anak ko kapag magkausap silang dalawa. At natutuwa ako para sa anak ko. Dahil bukod sa aming dalawa ni inay, may ibang tao na siyang kinakausap at napagpalagayan ng loob. Ganoon din si Diego. Masaya ito sa tuwing kausap niya ang anak ko. Kahit pagod siya at inaantok galing sa trabaho, may oras pa rin siya para sa anak ko. Hindi pa sila matapos sa pag-uusap kung hindi ko sila sitahin dalawa. Ngunit may parte sa puso ko na natatakot para sa anak ko. Paano kung bigla na lang ayaw na siyang kausapin ni Diego? Paano kung hahanapin ng anak ko si Diego dahil nasanay na siyang palagi itong nakakausap? Anong sasabihin ko sa anak ko? Siguro, sobrang lapit si Dustin kay Diego dahil wala siyang kinalakihan na ama. Wala ring lolo at kuya. Siguro gusto niya lang maranasan na makapag-usap sa katulad niyang lalaki.
dahil kami lang ni nanay ang palagi niya nakakausap sa bahay. Mama, nandiyan na ba si Mister? Bakit Mister ang tawag mo sa kanya? May pangalan yon. Hindi ko alam pangalan niya eh. Ano ba pangalan niya, Mama? Palagi kayo nag-uusap tapos hindi mo alam ang pangalan niya? Diego ang pangalan niya, anak. Huwag mo na siyang hintayin, anak. Baka matagal pa yun uuwi. Sasabihin ko na lang siya na hinahanap mo siya. Sige po, Mama. Good night, Mama. I love you po. I love you too, anak. Madalas inaabot na ng 10:00 ang pag-uwi ni Diego at si Danica ang palagi niyang kasama. Pagod na ito pagkadating at diretso tulog na siya. Naalimpungatan ako na makarinig ng parang huni na parang nasasaktan. Madilim ang kwarto. Tanging sinag mula sa labas na tumatago sa sliding door ang nagsilbing liwanag ko. Wala si Diego sa aking tabi. Nakaramdam ako ng kaba na baka siya yung naririnig ko kanina. Baka may nangyari sa kanya. Nang marinig ko ang muli pang mahinang huni ay bumangon ako. Sinundan ko kung saan nagmula iyon at napadpad ako sa banyo. Masakit bang tiyan niya? Nagka-diarrhea ba siya sa kinain niyang ulam na niluto ko? Paksiw na isda na may talong at okra ang niluto ko. Nagkataon na may tira pang ulam pagkadating niya kanina kaya kumain siya. Hindi nakasarado ang pinto. Bukas ang ilaw sa loob ng banyo. Dala ng pag-aalala, binuksan ko yon nang hindi ko makatok. Pero natigilan ako sa aking kinatayuan nang tumambad sa aking paningin si Diego. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nakaupo ito, nakahawak sa sink ang isang kamay at tila may ginagawa. Natinag lang ako sa aking kinatatayuan nang biglang magsalita si Diego. Audrey. Tigagal na saad niya na mabungaran niya ako sa pagkamulat niya. What are you doing here? Hindi maganda mayo na saad niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kahit ako, hindi rin alam kung ano ang gagawin. Ngunit tatakbo pa ba ako at magtago gayong nakita ko ng lahat sa kanya? Nakita ko rin niya nung una, pero hindi kagaya ngayon na may kakaiba siyang ginagawa na napagkamalan ko pang may sakit siyang iniinda. Sakit sa puson pala. Tumayo si Diego at naghugas ng kamay. Pulang-pula ang kanyang tenga at leeg, ngunit namumutla ang mukha na lumapit sa akin. Nahihiya at hindi siya makatingin sa akin nang makalabas siya ng banyo. Nakabihis na siya. Bakit kailangan mo pang gawin yon? Nandito naman ako. Napahawak ako sa aking bibig, sabay ng paglaki ng mata ko sa salitang binitawan ko. Pati si Diego ay natigilan rin. Sa sobrang kahiyan, tumalukbong ako sa kumot at tinakpan ng unan ang buong mukha ko. Kainis? Ano ba yung sinabi ko? Wika ko sa aking sarili. Audrey? Hep? Huwag ka na magsalita, Diego. Kalimutan na lang natin na nangyari ngayon. Mabilis na sabi ko. Mariin akong napalunok nang maramdaman ang paggalaw ng kama sa tabi ko. Maaga akong nagising kinabukasan. Ngunit hindi ako bumangon. Hinintay ko munang magising si Diego at makaalis, saka ako bumangon. Wala akong mukha na maiharap sa kanya. Natigil ako sa paghakbang nang maulinigan ko ang boses ni Danica sa sala. Ang aga naman niyang pumarito. Ilang linggo rin siyang hindi nakapunta dito. Ewan ko ba kay Diego? Simula nung maaksidente siya, ayaw na niyang tawagin ko siyang Iggy. Iyon naman ang tawag ko sa kanya noon. Ewan ko ba dun? Napako si Audrey sa kanyang kinatatayuan at bigla siyang pinanlamigan ng kamay nang banggitin ni Danica ang pangalan na iyon. Iggy? Si Diego ay si Iggy? Hindi. Imposibleng tama ang naiisip ko. Imposibleng si Diego at Iggy na nakasama ko sa resto bar ay iisa. Maraming Iggy na pangalan sa mundo. Hindi lang si Diego.